Hindi lahat ng nakikipagkaibigan at lumalapit sa iyo ay totoo. Yung iba diyan, gagamitin ka lang sa personal nilang hangarin. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa aking YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung naka-istasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Sa katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Ito po ang, Mr. Speaker, ang aktual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Grabe po kakulitan ni Raon Manuel mga tagapanood. No? Pag nagtanong po siya, akala mo talaga super talino at super madami pong alam. Bakit po kasi natatakot siya na otoridad or military ang magtuturo ng ROTC? Gayong sila lang po talaga yung may kakayahan nun. Sila po talaga yung dapat na magturo nun. Dahil sila po yung may alam nun mga tagapanood. Kaysa naman ituro mo, doktor ang magtuturo ng ROTC para sa mga kabataan. Dapat po military. Diba? At kung wala silang gagawing masama, bakit po natatakot itong kabataang representative na to na si Raul Manuel? Si Raul Manuel, mga tagapanood, na mga militar ang magturo sa ROTC. Takot na takot sila na militar ang magbantay, na mga militar nasa loob na ng school. Bakit po kanyo? Ito yung nakikita ko mga tagapanood kung bakit sila natatakot na mga militar
ang magtuturo ng ROTC at mga magbe-base na ang mga military doon sa loob ng school, yun po ay dahil mahihirapan po silang mag-recruit ng mga ano nila ng mga makakaliwang grupo na mapapasok sa NPA. Yun po yung katotohanan diyan mga tagapanood. Di sila basta-basta makakapag-recruit o makakagawa ng mga bagay na laban sa pamahalaan dahil mababantayan po sila ng military. At kasinungalingan din po yung sinasabi nito na dudukutin, mabilis na lang madudukot ng mga militar yung mga estudyante dahil nasa loob na ng school yung mga kasundaluhan natin. Malabo po yun mga tagapanood. Kung ikay law-abiding citizen at ikaw talaga nag-aaral lang at wala kang ginagawang kalokohan laban sa pamahalaan, sino ba namang mga militar ang gagawa sa'yo ng ganun? Di ba po mga tagapanood? At bakit din po kaya takot na takot to si Raul Manuel na ituro sa mga kabataan yung katotohanan na maganda po ang ekonomiya nung panahon ni President Marcos Sr. Di ba po, na tayo ang nagtuturo magtanim sa mga kalapit nating bansa, na malakas ang ating bansa nung panahon ni Ferdinand Marcos. Di po ba, ang gusto lang po kasi nila malaman, ang gusto lang po nilang maituro dun sa kabataan ay yung mga kalokohan na sila din mismo ang may gawa na ibinibintang po kay Ferdinand Marcos Sr. Yun po yung gusto nila. Di po ba? O para ganito na lang, para patas na lang. Dalawang klase ng history ang ituro sa paaralan. Di ba? Bahala na ang mga estudyante kung alin po doon yung pipiliin nila at paniniwalaan nila. Pero tingin ko mga tagapanood, wala na po yun eh. Wala na pong saysay yun mga tagapanood. Dahil mulat na nga po yung mga kabataan natin ngayon, mulat na po yung mamamayan natin, alam na po nila ang katotohanan about dyan sa martial law. Sila po ang dahilan niyan, yung mga makakaliwang grupo na yan. Katuwang po ang mga dilawan. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan yung martial law. Nagkaroon po ng martial law dahil pinag-inita nila ang nooy magaling na presidente Marcos Sr. Pati yung invitation ni President Marcos noon sa Formula 1, iniimbestigahan niya pa rin. Bakit wala na bubang karapatan imbitahan ang ating Pangulo na manood ng mga ganong race? Di ba po? O kaya sabi mo personal na pumunta ron? Ano ba gusto nilang marinig? Patunay lang yan mga tagapanood ni walang mabuti talaga para sa kanila. Yung Pangulo Lahat po gagawa nila ng issue yan. Lahat ng kibot gagawan po nila ng kamalian yan. Yun po yung gusto nila laging kamalian. Wala pong maganda para sa kanila mga tagapanood. Ganitong klase ng tao, puro hanap lang po talaga nito, puro kamalian. Akala kasi nila, sila yung magaling, sila yung mamatitino. Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo, at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo ay yung pong pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan laang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po, yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. Yeah. So Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating FDI first half of 2023 tsaka first half of 2022 na rin?
Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, 71.78 billion dollars, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay susumiti ho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige, Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Hindi ko po alam mga tagapanood kung tanga to si Raul Manuel o nagtatanga-tangahan lang. Natural po, malaki ang naging pera nung pandemic dahil yung mga malalaking bansa o mga mayayamang bansa, talagang tinutulungan nila yung mga mahihirap na bansa para makapag-survive po nung panahon ng pandemic. 'Di ba po? Siyempre, mas kailangan tingnan po nila, apektado tayo ng pandemic. Siyempre, kailangan isipin ng mga bansa na 'yon. Okay, suportahan natin 'to, magnegosyo tayo doon. Dahil mabili yung mga ganito, mabili yung mga ganyan, dahil pangangailangan yan. Ano po ba mga tagapanood? Logic na logic eh. Kaya naman, ito, sabihin nila, dahil daw sa nagta-travel po, mas malaki pa yung kinita nung hindi nagta-travel kaysa naman dun sa nagta-travel ngayon. Di po ba? Buti nga mga tagapanood, pag nagta-travel, may naiuwi pagbalik. Pero mga tagapanood, ito real talk po to mga tagapanood. Pero pag ang presidente po, hindi yan nag-travel at hindi yan naghanap ng foreign investor, may masasabi din po itong mga to. Ano po sasabihin niyan? Ano ba yung presidente na yan? Tamad na tamad. Wala man lang balak gawin para matulungan na umunlad yung bansa, makahikayat ng investor. Ano po yung sasabihin nila mga tagapanood? Ito po yung patunay lang talaga, gaya po sinabi ko kanina, wala pong maganda para sa kanila ang Pangulo. Lagi po nilang hahanapan at sisiraan lang po. Yun lang po yung habol nila. Siraan, hanapan po ng kapangitan. Diba? Ganun po ugali nila mga tagapanood. Simula pa noon sa tatay, lahat naman po ata ng naging Pangulo eh. Ganun po sila. Dahil ang gusto po ng mga to, sila yung humawak na mataas na posisyon. Yung po yung pangarap ng grupo neto. Nung nila Joe Masison, ito lalo na to si Raul Manuel, ito po yung pangarap nila, ang makakuha ng malaking kapangyarihan sa pamahalaan. Ba't kaya hindi ito imbestigahan naman ng Senado? Tingnan po kung saan ginagamit ng Kabataan Party List na to yung kanilang budget para magkaalaman po, di ba po, matingnan po talaga kung talagang sa kabataan po ginagamit yung budget na to o baka naman sa pagre-recruit lang po ng mga kabataan para po sumama sa kanilang baluktot na ipinaglalaban. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.